dumaan lang siya sa akin. Sabi ko, okay. Tapos, nung sinabi nila, The Voice to yung chair na iikot. Sabi ko, ay, The Voice to? Yung iikot yung chair? Sabi niya, yes. Sabi ko, ganun yung reaction ko. Parang, ako? Like, The Voice, magiging coach? Or mag-audition ako? Ganun pa yung sabi ko eh. Sabi, hindi, coach ka. Wala, natulala po ako for 2 days. So, kasalanan niyo po na hindi po ako nakapag-practice ng 2 days dahil po sa inyo yun. And nung sinabi po ng management namin sa members ko, sabi po nila, kunin mo na. Hindi na namin alam sasabihin sa'yo pag hindi mo pa kinuha yan. Kasi, to be honest po, sobrang mapili po ako talaga sa kung anong project yung kukunin ko. And napapansin po kasi ng mga tao, yung other members ko po, like, nagre-release na po sila ng solo songs nila, may solo project sila, and ako po yung wala pa. Kasi, mas iniisip ko na aantayin ko yung tamang time for me. Yung tamang project na feeling ko, doon ko mapapakita kung sino ako. And happy po ako na ako po yung napili ng The Voice Generations para maging part ng coaches. Dahil na-feel ko po, and na-feel po ng buong management and ng group ko na para po ako dito. So, happy po ako and happy po sila for me. Kaya, thankful po ako sa inyo. If I may just say, Kuya Bills, puro ka if I may. July na po, July na. If I may July, yan. Sobrang impressed kami sa batang yan. Sa totoo lang, kami ni Chito, every time na may pinag-uusapan kami, bumabagsak kay Stel at sa SB19. Pero si Stel, yung boses ng taong to ay pwedeng ipanlaban sa international. Ayan, syempre, alam mo, sa line-up ng mga judges nila, Benny tsaka Tapilar, medyo binaba siya kasi siya, yung pinakabago. Bago, diba? Pinakabago. Sabi Saka nila, ano naman pa yan. ang karapatan niyang mag-judge. Ano nga ba, Mildred? Ano nga ba? Pero syempre, alam mo, in-research ko rin tong sister, napakahusay kumanta. Kaya nitong bumirit like Regine Velasquez. Wow. Diba? At alam naman natin ang pinagdaanan ng SB19 bago sila makilala, bago sila maging known international SB19. Hindi rin sila pinapansin nung una, pero grabe ang sikat nila ngayon, di ba? Agree kayo sa akin, di ba? Oo, sikat na sikat sila. Nila talaga. At saka itong mga batang to, itong SB19, may mga disiplina talaga sa sarili. Pag sinabi nung management na dyan lang kayo, walang lalabas, wala talaga. Kaya nga malaking challenge. Sumusunod sila. During the time na nagsisimula pa lang sila, nung pinatira sila sa loob ng isang apartment na bawal silang lumabas at kailangan sundin nila yung mga rules and regulation. Wala ni isang lumabag. At saka nakakapagtataka dahil yung mga ganitong mga bagets, ang gusto niyan, puro izigulaki, bar happening or disco-disco sa labas, sa gimikan, di ba? Pero ito sila talaga, nag-suffer talaga kasi gusto nila yung kanilang grupo. Pero tama yun. Na umangat. Kahit may takot sa kanya, kailangan i-grab niya yung opportunity kasi hindi naman niya nabibigay sa lahat. Oo. At saka yung opportunity, once lang yan kumapatok. Ang maganda pa kay Stel, di ba? Napaka-humble niya. Yes, Kahit sobrang believe sa kanya yung mga kasama niya, yung mga coaches Hindi siya na makapaniwala. iba. Ano pa rin, humble Low pa rin profile siya. pa Low rin profile siya. pa rin siya, di Yun ang ba? maganda kasi hindi katulad ng ibang mga na parang feeling superstar na kagad na alam naman nila na pwedeng pantayan na yung mga kasabay nila. At saka maraming mas magaling sa kanya kung mag-aano siya, magyayabang. So, tama. Believe ako sa batang yan. May karapatan talaga siyang maging judge dyan dahil talagang vocally, napakahusay, napakaganda. Vocally? Oo, napakaganda ng boses. Bongga! Narinig ko talaga yan. Tingin na naman kasi yan kung ano talaga siya, kung pwede siya sumama dyan. At saka tayo, alam natin sa Star Awards kung paano nagsimula ang SB19, exactly, di ba? Nireview natin yan. Nireview natin nung for how many years? nagpunta sila sa kaya aming na-develop awards. na, di ba? Nag-iba-iba na rin. At saka naging award din natin yan sa Star Awards for Music, right? Doon sa SM, Oo. Medyo Lot and Friends pa sila noon. Oo, medyo Los Clarita pa ng konti. Pero ngayon, di ba, napatunayan nila, lalo na doon sa kanilang pagtatag world tour, na talaga naman pinatunayan naman nila. Grabe yung tag tour na yan, ha? Na sila yata ang unang P-pop group na talaga namang sumikat. At saka hindi lang dito sa Pilipinas talaga. Sa ibang mas marami na. Kasasabi ko lang, di ba? Mas marami. What I mean, hindi lang dito sa, hindi lang mga Pinoy. Hindi lang mga Pinoy yung nakakilala sa kanila. Kundi talaga iba't ibang lahi. Alam mo, yung isang famous vlogger nga, Amerikano sila, pamilya sila, ha?
Sinubaybayan sila. Sinubaybayan sila. Yun ang Pumunta point sa ko. Amerika, pumila talaga. Talaga. At Para sabi lang nung mag-aamang mapanood. Amerikano na yon, parang King's family, sikat na vlogger yon, na pumila sila, nagpa-picture sila. Ngayon lang daw sila nakakita ng celebrity na grabe yung, di ba yung Mob, iba, yun ang mob, hindi na natin papangalanan na yung mga K-pop. Pangalanan mo na. K-pop na pumupunta dito, ang hirap lapitan, ang hirap makipag-picture. kasi Pinoy eh. Sila talaga, yung anak nung Amerikanong vlogger, yung King's family nga na yan, talagang Nilapitan, tinandong pa dito. Di ba? Yun ang Talaga, maganda. alam mo Naman lang ano lang Pinoy. Yun di ang ba? Magaling Pinoy. Ang puso Yun ang ng maganda Pinoy. kasi yung iba, katulad nung kanina na napanood natin, may nakabantay na 2 security guard, hihilahin na si Catherine Bernardo. Di ba Di ba, nagbubulungan? na. Ando doon nag-ini-interview si Nakaplano Catherine Bernardo, na. nagbubulungan sila doon. Doon papadaanin para mga Kasi inuutusan lang naman din ano, sila. dapat maging ano sila kasi maging aware sila. Yung mga ano na yan, dapat pag pina-interview Ang mo- handler ang sasabihin mo, hindi yung mga ito na nga para makarating din sa kanila. Ito na yung dapat na kapag pina-interview mo ang artista, pabayaan mo lang muna na ma-interview. Then after that, saka mo itakas. Hindi yung ini-interview, tapos ganun kayo ng ganun, interrupt kayo ng interrupt. Ayan. Ay, naku, nag-iinit ang ulo ni Mainit Benny, naman ang ha? ulo mo. Matagal mo na nakikita Oh, na eto, alala yan. pakinggan mo na to. Teka lang, i-ano ko lang to. Talaga naman. Ibalandra ko muna ito. Kasi Oo. napapansin ko madalas, ini-interview pa ang artista. Hindi lang dun sa ABS, hindi lang sa GMA, kung saang mga ano. Ini-interview ang artista. Pina-press con mo yan. So, expect na i-interviewin yan. Tama, Mildred. tatanungin, At tayo, mga tanong. gusto natin pumunta tayo, hindi lang para magkapera, kundi Correct. ma-interview natin ang artista. Pumunta tayo doon para magkaroon tayo ng Interview. isusulat at iba-vlog. Paano mo isusulat yung isang artista na hinihila ng isa, hinihila ng isa, tapos meron pang bulong ng bulong doon sa likuran, na kunin mo na. Di ba? Ano ba? Dear Charo. Charot. Parang maiyak ka Hindi dyan. nakakabuisit kasi nga, pabayaan lang nyo muna yung artista para kung ano man Tari yung... lang ba? Di ba kung ano man yung gusto sabihin ng isang artista, may lahad niya, maibigay niya at maipaliwanag niya. Oh, okay ka na. Pina-interview niyo pa yung kung hihilahin niyo agad. Hindi siya Di ba? Hindi ako makapagpulo, Ate Naiyak Charo. ako, ha? Dear Naiyak Charo. ako. Charot! Okay. Direct, ha?